3:00 ng madaling araw nagsimula. Hindi sa multo, kundi sa tahimik. Nasa likod ako ng lumang bahay ng tiyahin ko sa Tarlac City. Yung bahagi na hindi na inaabot ng ilaw ng poste dahil nakaharang ang malaking puno ng mangga sa kanto. Doon ako natutulog tuwing umuuwi ako galing Maynila. Mas presko kasi kaysa sa loob at malapit sa kusina kung saan madaling magtimpla ng kape kapag hindi ka na makatulog. Normal ang mga unang gabi. May dumadaang tricycle hanggang bandang 1:00. May aso ng kapitbahay na tahol ng tahol kapag may motor. May manok na naliligaw ng tilaok bago mag-umaga. Sanay na ako sa tunog ng lugar. Kahit matagal na akong wala sa probinsya, kilala ng katawan ko kung anong oras na batay sa ingay. Pero nung 3 gabi, may napansin akong kulang. Walang aso. Hindi yung tahimik lang. Yung parang wala talaga sa buong kalsada. Kahit yung aspin sa kabilang bakod na lagi kong naririnig, kumakamot sa yero, wala. Naisip ko lang baka umuulan sa malayo o may dumaan na ahas. Ganun naman sa probinsya. Minsan sabay-sabay silang nananahimik. Natulog ulit ako. Bandang 3:20, nagising ako sa kalansing ng sandok. Sa kusina. Una kong inisip si Tia Luming. Maaga talaga yun gumising para magluto ng kanin bago magpamilihan. Pero nung sumilip ako sa bintana, madilim pa rin ang loob ng bahay. Walang ilaw sa lutuan. Huminto yung kalansing. Akala ko nagkamali lang ako ng dinig. Baka bubong lang dahil sa hangin. Humiga ulit ako. Pagkaraan ng ilang minuto, may yabag sa semento. Mabagal. Parang may naglalakad na nakapaa. Dahan-dahan sa likod ng bahay kung saan may puso. Hindi ako kinabahan noon. Naisip ko pusa lang. Hanggang sa may narinig akong pagbuhos ng tubig. Yung tunog ng tabo na sinasausaw sa balde. Tapos ibinubuhos sa sahig. 1. Pahinga. 2. Pahinga. Eksaktong galaw ng tawang naghuhugas ng paa bago pumasok. Doon ako bumangon. Sumilip ako sa bintanang kahoy na may siwang. Kita ko ang poso dahil tinatamaan ng ilaw ng buwan. Walang tao. Walang gumagalaw na anino. Pero basa ang semento sa ilalim. Kumikinang na parang bagong buhos. Hindi ko binuksan ang pinto. Bumalik ako sa higaan. Kinabukasan, tinanong ko si Tia kung bumangon ba siya ng madaling araw. Hindi daw. Masama pakiramdam niya at 5:00 na siya nagising. Pinakita ko yung basang bahagi sa likod. Tuyo na. Sabi niya, baka pusa lang daw na natapunan ang timba. Pero gabi-gabi na siyang nangyari. Parehong oras, parehong dami ng buhos, at laging bago ang 4:00. Nung 6 na gabi, naghintay ako. Hindi ako natulog. Pinatay ko ang ilaw sa labas para mas malinaw ang buwan.
Nakaupo lang ako sa tabi ng bintana. Eksaktong 3:19, tumahimik ang paligid. Hindi yung normal na tahimik, yung parang may nakikinig. Kahit mga dahon hindi gumagalaw. Pagkatapos, may yapak mula sa dulo ng bakod. Galing sa maliit na gate na hindi na ginagamit kasi kalawangin na. May pumasok. Naririnig ko sa semento. Papunta sa poso. Hindi mabigat ang paa. Hindi rin magaan. Parang may edad. Hindi bata. Hindi matanda. Huminto sa tapat ng gripo. May kalansing ng bakal. Kumilos ang hawakan ng poso. Doon ko napansin. Hindi gumagalaw ang anino ng hawakan kahit may tunog. May humahawak pero walang anyo. Tapos yung buhos ulit ng tubig. Isa, pahinga, dalawa, pahinga. Sa ikatlong buhos may pumasok na amoy. Hindi mabaho. Amoy araw. Yung amoy ng taong galing sa biyahe. Pawis na natuyo sa init. Alikabok ng kalsada. Amoy hapon kahit gabi. Bigla kong naalala sinabi ng tiyahin ko dati. Yung likod daw ng bahay ang dating daanan papuntang lumang terminal ng jeep bago ginawa ang bagong kalsada. Maraming umuuwi doon dati galing trabaho sa Maynila. Madaling araw na nakakabalik, hindi ko alam bakit ko naisip yun habang nakaupo ako. Pagkatapos ng huling buhos, may yapak papunta sa pintuan ng kusina. Huminto sa mismong harap ko, sa kabila lang ng kahoy na pader. Walang kumatok, pero may presensya na parang naghihintay buksan. Hindi ako gumalaw, matagal, hanggang sa may marahang pag-ikot ng doorknob. Nakalak ang pinto. Dahan-dahan siyang binitawan, tapos naglakad pabalik sa gate. Kinabukasan, sinabi ko kay Tia na may naglalakad sa likod tuwing madaling araw. Matagal siyang hindi sumagot. Tapos sinabi niya na dati raw may lalaking umuupa sa bahay bago sila lumipat doon. Konduktor ng bus papuntang Cubao. Lagi raw uwi mga 4:00, diretso sa poso para maghugas bago pumasok. Isang araw, hindi na nakauwi. Naaksidente sa biyahe pauwi ng Tarlac. Simula raw noon may mga umuupang umaalis agad dahil may naririnig sa likod. Hindi na namin pinag-usapan ulit. Hanggang ngayon, pag umuuwi ako, hindi ko na pinapatay ang ilaw sa kusina. Kasi tuwing 3:19, may naglalakad pa ring nauuhaw sa tubig bago pumasok. If you liked this story, please like and subscribe to stay updated for future updates. Have a good sleep.